Pag-usapan po natin itong obligasyon ba o trabaho ng ombudsman ang magsiwalat ng Jose Cabral file ng TPWS na kontrobersyal. Kaya ko ito tinatanong at ating pag-usapan ngayon kasi merong Cabral files na hawak umano si Senador Ping Lacson. May hawak din si Congressman Leandro Libiste. Tapos meron ding record ang Public Works siyempre si Secretary Benz Dizon. At ngayon meron ding record ang ombudsman base sa inireport ibinigay na official list at record mula sa DPWH. Kaya natin tinatanong ito at pag-usapan, mayroon bang obligasyon o wala na dapat gawin ng ombudsman na ilabas ito? Well, ang ombudsman po ay anti-graft body, independent body. Una, kung dapat nilang ilabas, huwag muna. Kailangan meron silang dokumento at mag-file sila ng kaso dahil pag na-file ang kaso, magiging public document. Doon lang natin malalaman. Imbestigahan nila, alamin ang dokumento, then pag may ebidensya, kasuhan nila ang mga taong nandoon. Yan ang trabaho ng ombudsman. Pero i-expose ito at sa pantaha lang o baka lang o publicity lang ang dating na ito yung listahan ng di umano ay hawak o record ng ombudsman ng Department of Public Works and Highway. Palagay ko hindi tama yun. Kasi pag inilabas mo ang mga pangalan doon nang hindi mo pa naimbestigahan dahil lang sa record at gusto malaman ng taong bayan, baka maging unfair ito sa mga taong mababanggit. Kasi yung karapatan po ng mga tao na masasabit dyan ay laging nandoon. Ang suspect, akusado, mananatiling hindi guilty yan hanggat hindi napapatunayan sa trial sa korte. Dahil ang ombudsman ay prosecutor, taga-imbestiga, taga-pag-file ng kaso. Siguro ang pinakamagandang gawin at alam naman ni Boyeng Remulla ito. Imbestigahan, alamin, pag may ebidensya, may probable cause, dali ng kaso sa korte. Kung wala naman, i-dismiss para malinis. Kasi meron silang authority ng dismissal. I-dismiss ang kaso, i-dismiss yung listahan, or i-prosecute, dalhin sa korte, Sandigan Bayan. Ayun. Kaya ko ito pinapaliwanag kasi merong grupo na ang panawagan, ilabas daw ni Boyeng Remulla. Huwag daw pagtakpan, huwag daw itago. Abay, sandali lang. Hindi ganun yun. Naipaliwanag ko nga. Alamin nila kung may ebidensya, dalhin sa korte. Kung wala, saka lang i-dismiss. Pero yung ilalabas kaagad-agad sa media, ang mga pangalan ng mga taong nandoon, napaka-unfair naman po yan sa mga taong mababanggit. Kasi baka mga yan, wala namang alam, binanggit lang. Wala namang alam, ginamit lang. Kasi sa insertions, sa proposed project at budget, madaling manggamit ng pangalan. Yung bang ipaparking sa'yo yung pondo, gagamitin yung distrito mo, tapos wala ka naman palang alam. May kawawa naman po yun. Yun ang sinasabi natin. Kasi kasiraan yan sa politiko at pangalan ng kailang pamilya ang mapapagbintangan, ilalabas sa media, tapos nagamit lang at wala naman palang sapat na basihan. Kaya hindi dapat isa publiko. Hindi dapat i-expose ito bilang publicity o expose ito dahil under pressure ng mga nananawagang ilabas. Mali yun. Kasi ang ombudsman, ulitin ko, prosecutor, investigation ang kanila. Hindi sila korte. Although may power ng dismissal. Pero hindi sila korte. Sandigan Bayan ang korte kapag corruption issue. Plunder, grabbing corruption, at iba pa. Excuse me po. Sa mga government official, pasensya na po kayo kasi nag-uubo ko, hindi pa ho nakaka-recover tayo sa aking bakasyon sa malamig-lamig na lugar. Tinamaan tayo ng matinding lamig. Naabot kasi ng 10 degree ang lamig Doon sa pinuntahan ko kaya naapektuhan tayo.
Anyway, ganun po ang sitwasyon. Hindi tayo nagmamarunong for information, for education lang. Ayaw nating diktahan o utusan ng ombudsman. Magiging paalaala na lang ito. Hindi lang sa mga taga-ombudsman. Kung hindi sa publiko, hindi pwedeng magpadalos-dalos sa record o files kung walang sapat na basihan. Kasi ang isa pang problema rito, patay na kasi yung may-ari ng record. Excuse me po. Wala na kasi si Cabral. Paano niya mapapatunayan na mayroong insertion, paano ang operation, patay na nga siya. Hindi naman tayo maniniwala kung staff lang niya o abogado lang niya. Ngayon kung buhay siya at siya ang nagsabi, naku siya, grabe ang galit ng ubo. Siya nagsabi kung sino-sino ang nasa likod nito, abay baka pwedeng paniwalaan. Pero subject pa rin for investigation. Pero dahil para maiwasan siguro ng DPWS na sila yung under pressure pa, maaaring may pagdudahang may pagtakpan, isinumiti na ng DPWS sa ombudsman. At yun naman ang tamang proseso. Kasi kung hindi nila inilabas, hindi nila dila sa ombudsman at tinago nila, maiisip na pinagtatakpan, may proproteksyonan. Ayaw yun ni Secretary Dizon. Yung utos niya, nadalhin sa ombudsman, then ombudsman ang bahala. Yun ang tama. Ngayon, kung si Congressman Libiste at Senator Ping Lacson ang nilistahan at kaya at gusto nilang ilabas, walang makakapigil doon. In a legislation investigation, walang pwedeng pumigil doon. Trabaho nila yon. Iba ang trabaho ng Executive Department, iba ang trabaho ng Ombudsman bilang independent body, iba ang trabaho ng legislator, both Congress and Senate, in aid of legislation. For your information. Magkakaiba yan. Kaya pinapaliwanag natin yung mga dapat gawin. Ang Blue Ribbon Committee ng Senado, merong sapat na kapangyarihan. Ipatawag ang lahat, kahit ombudsman, kahit Secretary Dizon, kahit na congressman o kapwa ang batas. Ganun yun. Okay, para bigyan ng linaw o pagkakataon ang mga taong pwedeng mabanggit dito. Kaya itong issue ng korupsyon na pumutok noong nakaraang taon, 2025, hindi pa tapos ito. Marami pa na pag-uusap. Pwedeng madamay, pwedeng masangkot. At marami pa hong mga taong pwedeng magkaroon ng pananagutan sa taong bayan dahil kasapakat o may maaaring may kinalaman sila sa malawak na graft in korupsyon at malaking perang nawala sa mamamayang Pilipino. Pasalamat tayo kay Pangulong Marcos. Hindi niya kinonsinte, ipinatigil niya pagkatapos niyang makakuha ng mga dokumento at record. Actually, sinabi ko noong araw na unang nakilala at na alam ng Pangulo kung sinong congressman, senador at mga taga-gobyerno ang sabit nagka-interest sa budget at korupsyon. Yun po yun. Hindi na mabubura yun kasi ang Pangulo ang merong record niyan.